Ayan, keyword po natin, benevolent. So guys, ang benevolent po refers to someone who is kind-hearted. Ayan. So kind-hearted, ang answer po natin letter A. Letter A po, kind. Ayan. Yung cruel, ano po, opposite po yan. Indifferent, walang pakialam. Yung indifferent, lack of concern or interest. Yung proud naman is self-admiration or sense of self-worth. Okay. Next question na po tayo. Next question na po tayo. Ayan, mahina daw yung boses ko, sabi ni Teacher Ryan. So, itutok ko sa bibig ko, guys. Itutok ko. So, number 2 na tayo. Next po, number 2, pa-comment po ng answers natin. Number 2, which of the following sentences is grammatically correct? A. She don't like playing basketball. B. She doesn't likes playing basketball. C. She doesn't like playing basketball. D. She don't likes playing basketball. So dito ang sagot po natin letter C. Ayan po, letter C. Bakit po letter C? Kasi guys, yung doesn't agrees with the singular subject. Ano ba yung singular subject natin dito? Yung she, kasi siya yung singular po siya. Yan po yung subject natin, she. So kapag singular po yung subject natin, dapat may s po yung susunod. So dapat doesn't, hindi do not. Okay? Doesn't po. And then yung letter A, mali siya kasi she don't like. Yung don't po kasi dapat para sa mga they, pang plural subjects po. For example, they don't like, ganun po guys. Or pwede din siya sa pronouns, like yung I and you. Like I don't like o kaya you don't like. Ayun po. And then yung letter B, mali din siya kasi she doesn't likes. Kasi yung likes dun po siya nagkamali. Kasi dapat after ng doesn't, dapat nasa base form po yung verb na likes. Dapat nasa base form po siya. Okay, next question na po tayo. Next question na po, number 3. Number 3, what figure of speech is used in the sentence? The leaves dance gracefully in the wind. Tanggal na po dyan yung letter A, yung simile po. Kasi yung simile guys, comparison between two things using like or as. So dapat meron siyang like at saka as. Ayan. For example, the leaves move move like dancers. O, di ba? The leaves move like dancers. So, meron siyang like, kaya simile po siya. Yung letter C, tanggal na din yung metaphor. Kasi pag metaphor po, directly compares two unlike things without using like or as. Direct comparison siya, pero walang like or as. For example, the leaves are dancers. O, di ba? Direct comparison siya. The leaves are dancers. Next naman po, yung hyperbole, hindi po siya yung answer kasi hyperbole po, exaggeration or intentional exaggeration. For example, the leaves dance wildly for eternity. Ibig sabihin, sumasayaw daw yung leaves wildly for eternity, walang hanggan daw. So, exaggeration po siya. Or another example, I am so hungry. I could eat a horse. O, di ba? Makakain ba ako ng horse? Ng buong kabayo? Hindi, di ba? So, may exaggeration, hyperbole po yun. Ang answer po dito, letter B, personification. Personification. Ayan po. Personification pala. Sorry. Personification. Pag personification po, nagbibigay siya ng human action. Dito kasi binibigyan niya ng human action yung leaves. Sabi niya dyan, the leaves dance gracefully. So sumasayaw daw yung leaves.
Okay? Ayan po. Next question na po tayo. Next question po, number 4. Sir, ano rating po? So, ang rating ko guys sa Gen Ed, nakakuha lang ako ng 88. Ayan. Sa Prof Ed po, 90. Number 4, pa-comment po na answers natin. Pa-comment po. Number 4, what does the idiom hit the nail on the head mean? Tanggalin na natin si letter D. To physically hit a nail. Kasi literal na interpretation po. Yan, literal siya na i-hit mo yung nail. So, tanggal na po si letter D. Yung letter C naman, to miss the point entirely, opposite po yan. Opposite. It's either letter A or letter B ang tamang sagot. Yes po, nagpa-prof ed po din ako, ma'am, Miss M. Ayan. So, let's slide. It's either letter B and letter A. Ayan. Guys, ang best answer dito, si letter B. Ayan po. Si letter B. Kasi si letter A, kaya hindi siya yung tamang sagot. Although it might seem related siya, pero hindi niya nakuha yung exact meaning. Okay, yung hindi niya nakuha yung exact meaning. Yung letter B kasi, to speak or act in a way that is exactly correct, yan po yung meaning talaga ng hit the nail on the head. To do or say something that is exactly right. Yun po, yun. So next question po tayo, number 5. 15 items po. 15 items po tayo. Number 5, alin sa mga teorya na pinagmulan ng wika ang nagsasabing ang wika ay nagmula sa mga tunog na nililikha or nalilikha kapag ang tao ay may ginagawa o nagtutulungan? Guys, may ginagawa o nagtutulungan. Tanggal na dyan si letter A, yung teoryang Popo. Kasi yung teoryang Popo, yan yung teorya na nagsasabi na ang wika ay nagmula sa likas na tunog, ay sorry, tama, sa likas na tunog na ibubulalas ng tao dahil sa matinding emosyon or masidhing damdamin. For example, guys, yung takot or tuwa or masaya, yung aray. Mga ganun. Sobrang saya or nagulat. Ganun, guys. Oh, teoryang Popo po yun. Yung teoryang letter C naman teoryang Tata, hindi rin siya yung answer kasi yung teoryang Tata, ang teoryang yan ay nagmumungkahe na ang wika ay nagmula sa galaw o kumpas ng kamay, guys. Sa galaw o kumpas ng kamay. Sa gestures. Na ginagaya ng dila, okay? Na ginagaya ng dila upang makabuo ng tunog. Okay. Letter D, teoryang interaksyonal. Hindi rin yan yung sagot. Kasi teorya ng interaksyonal, yan yung wika na nagmula sa pangangailangan ng tao na makipag-ugnayan sa ibang tao sa lipunan. For example, yung pakikipag-usap, pakikipagbiruan, yan yung teoryang interaksyonal. So, ang answer po natin dito ay letter B. Ano ba ang teoryang Yoheho? Ang teoryang ni Yoheho, yan yung tumutukoy sa mga tunog na nalilikha sa mga gawaing pisikal. Sabi kasi dito may ginagawa o nagtutulungan. Gawaing pisikal tulad ng pagbubuhat, paghila at saka pagtutulungan, guys. So ayan, next question na po tayo, number 6. Thank you po Sir Rose, Sir Lawrence Diola, and Ma'am Jessie Ede Rosas.
Ayan. Maraming salamat po. Parang D. Di mo sure. Okay, letter B, D, D, B, D. Ayan. So guys, ito nakakalito talaga to, yung subukin at saka subukan. So i-discuss muna natin kung ano yung ibig sabihin ng subukin at saka subukan. So pag sinabi nating subukin, ginagamit yan kapag nais nating ipahayag na ang paggawa ng na ipahayag ay ang paggawa ng isang bagay. Or to do something, ganun guys. To test or to do something. For example, subukin natin ang sumayaw ng cha-cha. Another example, susubukin kong mag-aral lumangoy ngayong bakasyon. To do something o to test something. Yun po yung ibig sabihin ng subukin. Okay? Ang subukan naman, yung subukan, ang salitang subukan ay ginagamit kung nais ipagkahulugan ay ang paniniktik or spying or tignan natin or i-check sa isang tao. Okay? For example, subukan mo kung ano ang ginagawa ng kuya mo sa kusina. Okay? Yun, subukan mo. Spy mo, tignan mo or i-check mo. Yun po ang subukan. Another example, susundan ko ang boyfriend ko bukas kasi, susundan ko ang boyfriend ko bukas, susubukan ko kung siya ay may kalaguyo or kulasisi, kung meron siyang mistress. So, i-spy ko o titignan ko, i-check ko kung meron siyang mistress. So, answer natin dito, ang tamang answer natin, letter C. Subukin mong silipin kung anong laman ng kahon. Ayan po. Letter C po ang tamang sagot. Ayan, ayan, ayan. Okay, next question na po tayo. Next question na po tayo. Ayan. Number 7, the Neolithic age is also known as blank. Sa Neolithic age po, yan na yung nag-start yung agriculture, ayan. Tapos nag-stay na sa isang area yung mga tao. Guys, ang answer po natin letter A, New Stone Age. Ayan. Old Stone Age, dyan yung nag-start yung fire, di ba? Sa Old Stone Age. Doon sa Paleolithic Age. Parehas lang po yan. Sa letter B at saka C. Ayan. Next question na po tayo, number 8. Number 8. Number 8. Who composed the music for the Philippine National Anthem? Hindi yan si letter D, Macario Sakay, kasi si Sakay, siya yung revolutionary leader, siya yung president of the Tagalog Republic. Okay. Ang hirap ng walang pen. Type ko na lang. Tagalog Republic. Tapos si Jose Palma naman, guys, siya yung sumulat. Kaya para maalala natin, guys, Palma, 'di ba? Yung palm, 'di ba? Yun yung ginamit niya pang sulat. So siya yung sumulat for the Philippine National Anthem. Si letter A ang tamang sagot. Julian Felipe. Ayan. Si Julian Felipe po. Para maaalala nyo guys, ang technique ko dito,
para maalala ko yung music for, siya yung sa music, iniisip ko yung F, flute. Flute, 'di ba? Kasi ginagamit sa music. So, Felipe, flute, ayan. Siya yung sa music for the Philippine National Anthem. Ayan, next question na po tayo. Next question na po tayo, number 9. Ay, na-discuss ko na to before. Noong mga nakaaraang araw. Number 9, persistent nepotism in our society is generally explained as repayment to a family member of a debt of gratitude, which is referred to in Filipino as blank. A. Hiya. B. Utang na loob. C. Ningas kugon. D. Bahala na. So, ang answer po natin dito ay letter B. Ayan. Utang na loob. Okay, next question po. Next question, number 10. Known as Mai by the early Chinese traders, which Philippine island or region was referred to by this name? Bakit may Manila president dito? Sorry guys, Manila lang yan. Wala yung president. Manila president. Okay. Answer po dito, ay Mindoro. Ayan. I-memorize nyo na lang to guys kapag Mai Mindoro. Ayan. Okay, next question po. Next question. Number 11. Ito guys, nung 2021, ayun, 2021 na season ata yun, maraming lumabas about dito, sa topic na to. Kailan dineclare yung state of calamity throughout the Philippines kasi 'di ba merong corona virus, merong COVID. So, anong exact date 'yun, guys? Exact date yung hinahanap natin dito. Number 11, Rodrigo Duterte issued proclamation number 929 declaring the whole Philippines under a state of calamity for a period of 6 months. When did this proclamation start? Ang answer po natin, March 16, 2022. Ayan po. March 16, 2022 po. Ayan. Declaring a state of calamity throughout the Philippines due to coronavirus disease. Ayan. 2019. Okay, next question po. Number 12. Science. 2020 po. 2020, 2022 ba yung nabanggit ko, guys? 2020 po yan, ha? 2020. Number 12. Who discovered cells by observing a thin slice of cork from the bark of an oak tree? Kapag oak, 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 ayan, Robert Hooke. Oak, 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 guys, Robert Hooke. Ayan. Si Anton van Leeuwenhoek, siya yung father of microbiology. Ayan. Siya yung nakadiscover ng protists at saka bacteria. Si Matthias Schleiden, siya yung nag-co-develop ng cell theory pero hindi siya yung nakadiscover ng cells. Si Louis Pasteur naman guys, siya yung sa pasteurization. Tapos siya din yung sa rabies, yung vaccine ng rabies. Yan, si Louis Pasteur. Okay. Next question po tayo, number 13. Father of modern taxonomy, guys, Carlos Linnaeus. Ayan po.
Carlos Linnaeus. Ayan, letter C po. Okay, next question po, number 14. Number 14. Ito guys. Ay, sorry, sorry. Number 14, Jesse and James were caught stealing money. This is an example of. So guys, ang pwedeng answer lang po natin dito, it's either letter A or B. Okay? It's either letter A or B. Yung acts of human at saka yung human acts. So ano ba yung acts of human? Guys, pag sinabi nating acts of human, yan yung mga actions ng mga tao na involuntarily. So, instinctive siya at saka biologically driven. Wala tayong moral choice. Okay? For example, unconscious natin kasi yan nagagawa. Wala tayong choice. For example, yung sneezing, blinking, 'di ba? Yung humihinga, yung pag-digest natin ng food, 'di ba? Hindi natin 'yan makontrol. So, pag hindi natin makontrol, acts of human. Pero kapag human acts, ito yung mga actions na voluntary. Ibig sabihin, conscious tayo. May freedom at saka knowledge tayo. May choice tayo. For example, ito si Jesse and James, nagnakaw sila. 'Di ba? So, answer po natin dito sa question na to, it's letter B, human acts. Kasi may choice po tayo. 'Di ba? So, ano guys, yung is cheating a human acts or acts of human? Yung panloloko ba ay human acts or acts of human? Instinctive behavior at saka yung reflex action under acts of human po yan. Yes, ayan, very good. Human acts po yung cheating, 'di ba? Kasi may choice man sila, 'di ba? Na mag-cheat or manloko, guys. Ayan, ayan, ayan po. Next question po tayo, number 15. Art appreciation. Ayan, number 15. Designing functional and aesthetic furniture for homes, offices, or public areas is an example of A. Fine arts. B. Applied arts. C. Performing arts. D. Visual arts. Functional siya guys ha. Nagagamit siya for everyday, di ba? Nagagamit siya everyday. So, dito kasi, pag sinabi natin visual arts, yan yung mga painting, ayan, painting, aesthetic creation, drawing, ayan guys, yung visual arts. Yung performing arts, yan yung mga dance, music, ayan, theater. So, it's either letter A or letter B. Pero si fine arts kasi guys, nagfo-focus lang siya sa self-expression at saka aesthetics. Wala siyang functionality. For example, yung mga sculpture, painting, so hindi mo siya magamit, pang ano lang siya, pang design-design lang siya. Yung ex mo, pang design lang, charis. Ayun, so pag sinabi nating functional at saka aesthetic furniture, na ginagamit sa bahay, sa office, public areas, example po yan ng applied arts. Okay? Applied arts po. Kapag applied arts, guys, both functional at saka visually appealing. Hindi lang siya functional kasi hindi lang siya functional pero maganda din siya sa mata. Ayan po. Ayan, ayan, ayan. Primary goal po nun is yung utility with aesthetic value. Ayan po. Last question po natin. Maraming maraming salamat po. Pa-comment po ng score natin kung ilan po ang nakuha nyo. 1 out of 10. Ay, ilan po score nyo out of 10? Okay? Ay, out of 15 pala, 15. Nakalimutan ko, guys. Perfect. Ayan, maraming maraming salamat po. Good luck po. Sana maraming mag-top notch dito sa March 23
2025. Ayan, malapit na guys. Kinakabahan na ba kayo? Kabahan na kayo guys ha. Kasi naniniwala ako na yung kaunting kaba talaga, normal lang yan. At saka yung kaba talaga, part yan para ibigay mo yung 100% best mo. Kasi kung hindi ka kinakabahan, confident ka lang, hindi mo ibibigay talaga yung 100% the best mo eh. Baka half lang yung ibigay mo. So dapat kabahan ka din para para may initiative ka na mag-review kasi kinakabahan ka. Ay, baka bumagsak ako so magre-review ako. Ayan. So ayun, maraming salamat po. Ayan, 80 days na lang. Hindi pa ako SG. Hindi ako nakapasok sa SG, guys. Sad to say. Ayan, ayan. Tapos na ba yung ano nyo? Tapos na ba yung pre-board nyo or yung mock board nyo dun sa ano guys, sa FTRC? Kasi ang baba na nakuha ko dun. Ma-emotional ka talaga pag nakita mo yung grades mo. Ay, yung score mo. Hindi rin ako top notcher, guys. Hindi ako top notcher. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat. Bye-bye po.